Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon. Ngayong huling araw sa buwan ng October 31, araw po ngayon ng Biyernes. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang ilang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Unahin po natin itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ na siyang nakakaapekto particular na sa may Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Inaasahan po natin malaking posibilidad ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po na itong Mimaropa, gayon din sa Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan. Inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa may Western Visayas, Negros Island Region, sa BARM, gayon din po sa Soc-Sargen, Davao Region at sa may bahagi rin po ng lalawigan ng Lanao del Norte, gayon din po yung Zamboanga Peninsula. Kaya sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na, ngayon po ay special non-working holiday, kung dadalaw po kayo sa inyong mga mahal na yumao sa mga sementeryo, mainam magdala po tayo ng mga pananggalang sa ulan, lalong-lalo na yung bahagi nga ng Kabisayaan, Western Mindanao, gayon din yung Southern Luzon kasama yung Metro Manila, dahil posible po ang mataas po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, yung shear line, ito po yung bangga na malamig na hangin, magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, particular na sa may bahagi naman ng Cagayan Province, Isabela at gayon din sa Aurora. Umiiral naman ngayon ang northeast monsoon o hanging amihan na siyang magdadala ng mahihinang pag-ulan, particular naman sa bahagi ng Batanes. Ang nalalabing bahagi nating bansa dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, gayon din sa may Bicol Region, sa may bahagi din ng Eastern Visayas, Central Visayas, at gayon din sa Caraga at Northern Mindanao. Inaasahan naman natin mga localized thunderstorms naman ang mararanasan. Kumbaga po, mas maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan, lalong-lalo sa bandang umaga hanggang sa tanghali. Sa hapon, posible yung mga localized thunderstorms. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na huling namataan mahigit 1,600 km silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon po, ay hindi pa naman natin ito inaasa magiging bagyo within the day, pero posible po pagdating ng araw ng Linggo hanggang Lunes, posible itong maging isang bagyo. Papasok ito ng Philippine Area of Responsibility, kaya posible po mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magbabalik po sa kanilang mga trabaho next week, particular na araw ng Lunes, malaki yung posibilidad na medyo maulan sa may silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa Visayas at Mindanao, dahil inaasahan ting lalapit itong low pressure area, lalo na po pag naging bagyo ito at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Posible kasi ang maapektuhan nito itong silangang bahagi ng Visayas at gayon din yung silangang bahagi ng Mindanao hanggang silangang bahagi ng Southern Luzon. Posible pa rin naman po itong magbago at magbibigay na update ang Pag-asa, particular na nga sa binabantayan natin na low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin malaking posibilidad ng mga pag-ulan dulot ng Intertropical Convergence Zone at shear line, particular na dito sa may bahagi ng lalawigan po ng Cagayan, Isabela, Aurora, gayon din sa may area dito sa atin sa Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, may hinang pag-ulan na dulot ng hanging amihan ang magdadala po ng mga light rains, particular na sa bahagi ng Batanes, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at Bicol Region, makararanas naman ng mga localized thunderstorms na nasa hapon hanggang sa gabi. Maliit naman yung posibilidad ng mga pag-ulan sa umaga hanggang sa tanghali. Agwat ang temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 18 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 31 degrees Celsius, sa Metro Manila naman nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay nasa 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Malaki rin po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Naglabas nga po tayo ng weather advisory. Lalong-lalo na po, malaki yung posibilidad ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa may northern part ng Palawan. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands sa 25 to 29 degrees Celsius, at gayon din yung agwat ng temperatura sa Puerto Princesa, 25 to 29 degrees Celsius. Mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa may northern part ng Palawan, sa mga potensyal na mga pagbaha, mga flash floods at pagguho ng lupa or landslide dahil nga sa mga posibilidad ng malalakas na mga pag-ulan.
Ang kanlurang bahagi naman ng Kabisayaan, ang Western Visayas at Negros Island Region, makararanas din ng malaking posibilidad ng mga pag-ulan habang mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Agwat ang temperatura natin sa Iloilo nasa 25 to 30 degrees Celsius, sa Cebu naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban nasa 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang malaking posibilidad ng mga pag-ulan sa araw na ito sa area ng Zamboanga Peninsula, sa BARM, gayon din po sa Soc-Sargen at Davao Region, at maging sa lalawigan ng Lanao del Norte, dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Mga localized thunderstorms naman ang mararanasan sa May Caraga at Northern Mindanao, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro naman, 24 to 30 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 25 to 31 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin, napapalaot sa araw na ito, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas naman pumalaot ang mga sakyang pandagat, kahit po yung mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, tingnan po natin yung ating inaasahang posibleng maging pag na-develop po itong ating low pressure area sa may silangang bahagi ng ating bansa. Meron po tayong isang information tinatawag na Tropical Cyclone Threat Potential. Makikita nyo po ito sa website ng Pag-asa, sa pag-asa.doc.gov.ph. At makikita po ninyo kung ano po yung posibleng maging senaryo natin dun sa mga posibilidad po na mabuong bagyo. So ito po ay 2 weeks po ito na posibleng maging senaryo ng ating bagyo. So una po, no, ito yung number 2 po. Ito po yung binabantayan natin na posibleng maging bagyo na nasa labas ng PAR, at inaasahan nga natin hanggang next week lalapit ito ng ating bansa, at maaaring maapektuhan nito itong area nga ng Kabisayaan at Southern Luzon, maging yung northern part ng Mindanao. Samantala, pagdating po ng second week of November, from November 6 to November 12, posibleng may isa na namang mabuong bagyo po at maaaring maapektuhan naman itong northern Luzon. Again po, no, 2 linggo po itong duration ng ating forecast, kaya pwede pa rin itong magbago. Kaya mainam po, lagi pa rin kayo tumutok sa mga update ng Pag-asa, at maaari nyo pong bisitahin itong website ng ating ahensya at makikita nyo po itong mga latest na update, particular na nga sa mga tropical cyclone threat potential, saan po ito maaaring mabuo at saan ito maaaring tumungo at maapektuhan itong ating bansa. Samantala naman, ang araw ay sisikat mamayang 5:51 na umaga at lulubog ganap na 5:28 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang website sa pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. Dito po sa panahon.gov.ph makikita nyo po yung mga latest at mga real-time update po natin, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm advisories, heavy rainfall warning, mga rainfall information, at mga general flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan, kaya mas madali nyo malalaman saan tayo may mga itinaas or mga in-issue na mga warnings at information. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Ingat po tayo lagi at have a blessed Friday sa inyong lahat.